Hi guys, welcome sa ako ang YouTube channel. So ani nga video mag-diskuta or mag-discuss ta about derivative unsaon paggamit pagkuha og derivative sa function gamit ang product rule. So na ako example dire. Kani nga example, find the derivative of the function y if the function y is defined by y is equals to the quantity of 3x plus 4 to the power of 2 times the quantity of x minus 5 to the power of 3. So ani pa lang pag ato na dayong makita nga ang duha gimultiply, ang duha ka expression gimultiply siya. So ang atong buhaton ani para makuha nato ang derivative sa function y, ato adayong gamiton ang product rule. So wala tayo lang magamit ani or gamiton nato ang product rule ani nga example. So ang atong product rule nag-state siya nga the derivative of the two differentiable function u and v is equals to u derivative of the function b over dx, or u times the derivative of the function b plus v times the derivative of the function u. So ang ana lang. So kani nga format atong isundon para makasolve ta sa derivative ani nga function nga gihatag diri. So sa dili pa ta mo solve ato sang identify diri sa function kung kinsa ani ang u, kinsa ang b. So diri sa product rule, ang u automatic is ang first nga function, nya ang v is ang ikaduha. So pasabot ang ato ang u sa given function kanang the quantity of 3x plus 4 to the power of 2. Nya ang ato ang v ana karing ikaduha nga function or expression nga x minus 5 to the or the quantity of x minus 5 to the power of 3. So karon nahuman naman nato identify ang u ug v, pwede na nato nang i-substitute diri sa product rule para makasunod ta, dili ta maglibog. So mingon tawag the derivative of, since ang gihatag na function is y, so mingon tawag derivative of dy over dx, di ba? Kamo man atong function, mo ni value sa function y. So dy derivative of the function y. So i-follow ra natong a format, ang atong u is what nato, mo na quantity, the quantity of 3x plus 4 to the power of 2 times the derivative of the function nga v. So ang atong v kay the quantity of x minus 5 man to the power of 3. So ana lang, then nigsuman plus base sa product rule, i-plus nimo ang v na pod. So atin mo balik ang quantity of x minus 5 to the power of 3 times the derivative na pod sa u. So ibali-bali lang, di ba? Yang atong u kay the quantity of 3x plus 4 to the power of 2. So nga na nighuman ato na pong kuhaon sa nato ang derivative ani diri nga side og kare. So isuwat sa nato balik si 3x plus 4 to the power of 2, I mean quantity of 3x plus 4 to the power of 2. So derivative of the function or expression x minus 5 to the power of 3. So dikuha og derivative ani, imura na siyang, diba, multiply ni silang duha. So i-times ra nimo ani kuha og derivative sa the quantity of x minus 5 to the power of 3, imura na siyang i-ambak ng exponent nga 3, unya i-multiply nimo sa function nga x minus 5 or expression, unya ang exponent ni kani minusan nimo og 1. So muna i-rule sa derivative. Unya kuha dili pa ni mao ato sang kuhaon ang derivative na pod sa inner function. So ang atong inner function is x minus 5 man, so ato sa pong kuhaon ang derivative ana mo na po atong i-multiply diri. So mas taas siya process. Then ari sa pikas nga side, humana na ni kuha derivative. Ari na po sa pikas side, ato na pong kuhaon ang derivative ni ato sang kopyaon og balik si x minus 5 or the quantity of x minus 5 to the power of 3. So atong ikopya, nakuha na itong derivative ari. So nikuha og derivative ana, iambak na nato ang exponent nga 2, i-multiply nato sa inner function nga the quantity of 3x plus 4, unya ang exponent minusan og 1, unya kuhaon na pud nato ang derivative parihara sa ganiha dire. Ato ra kung kuhaon ang derivative sa inner nga function the quantity of 3x plus 4. Ana lang. So niguman i-simplify na pud nato ni o padayon. So kopya ra gyapon nato ang balik ang the quantity of 3x plus 4 to the power of 2. So i-simplify sa rin nato dire times 3 times x, the quantity of x minus 5, so 3 minus 1 mahibilin sa exponent 2 na lang. Nya derivative of the inner function which is the quantity of x minus 5, derivative of x mingon tataan og times 1 kay multiply man nimo, di ba? So ni kuman derivative of x 1, then derivative of negative 5.
So kay bawo naman ta nga derivative sa tanang constant kay 0. So mingon tag 1 minus 1 minus 0 is 0. So mo nang derivative of x minus 5 1 ra. So padayon ta plus ari nga side kopyahan sa nato balik si quantity of x minus 5 to the power of 3. Unya i-simplify na po nato rin na sa bracket. So 2 times the quantity of 3x plus 4. So 2 minus 1 sa exponent. So mahimo siyang 1 or pwede na po invisible. Di na nato isuwat ang 1. So dire, ato na pong i-multiply siya sa iyahang derivative sa inner function nga 3x plus 4. So derivative of the quantity of 3x plus 4 kay derivative of 3x 3. Derivative of the constant 4 is 0. So mo nang 3 plus 0 kay 3 ra ang derivative sa 3x plus 4. So mo ni. So masimplify na nato padayon. So arita kapi sa nato balik ang the quantity of 3x plus 4 to the power of 2. Unya ari nga side 3 times 1 may ngorota na og 3, then times x minus 5 to the power of 2. So may ngorota x minus 5 to the power of, or the quantity of x minus 5 to the power of 2. Then plus ari nga side ito po ni simplify, kopya sa nato balik si x minus 5, the quantity of x minus 5 to the power of 3. So 2 times 3 ari nga side, 2 times 3 mahimo na siyang 6. Yan ikuman i-multiply nato siya sa So i-multiply nato siya sa 3x plus 4. Diba kay over power 1 naman lang na siya or pwede ra na invisible. So karon i-multiply nato sila balik. So kani sila i-multiply nato tanan mahitabo na 3 times kani nga quantity o kari nga quantity mahimo na siyang 3 times 3 the quantity of 3x plus 4 to the power of 2 o the quantity times the quantity of x minus 5 to the power of 2. Then plus ari nga side i-multiply nato sila tanan, so mahimo siyang 6 times the quantity of x minus 5 to the power of 3 then the quantity of 3x plus 4. So kung inyong makit-an ani nga side, kung inyong bantayan, notice nga naatay common nga expression og numerical coefficient diri nga side og ari. So pwede na nato nga i-factor out. So pwede ta mingon nga i-factor out nato ang numerical coefficient between 3 ug 6. So ang common nila is 3 man, so ato i-factor out ang 3. Unya sa expression nga the quantity of 3x plus 4 to the power of 2, napod tay 3x plus 4 diri. So ang pinakagamay og exponent atong gamiton. So mayon ta og i-factor out pwede nato i-factor out si 3x plus 4 pod kay common sila sa duha ka side. Then i-factor out pod nato ang common nga x minus 5 to the power of 2 kay napoy x minus 5 dire to the power of 3. So ang pinakagamay exponent is kani man, so may atong i-factor out to the power of 2. So munay kung atong i-factor out ni siya, ang mahabilin na lang dire is factor kung sa diri nga side, kung atong i-factor out ni, ang mahabilin na lang is 3x plus 4. Ngano man kay ato man gi-factor out or gipagawas man nato si 3x plus 4 og x minus 5 to the power of the quantity of x minus 5 to the power of 2. So ang mabilin na lang diri nga side is 3x plus 4. So ari sa plus, ari nga side, kung atong i-factor out ang 3, ang mabilin diri sa 6 is mahimo na lang 2. Unya sa x minus 5 usa na lang x minus 5. So sa 3x plus 4 wala na mahabilin kay gi-factor out naman nato. So mao nay kuan ang gibuhat nato dinhi is gi-factor out ra nato or gikuhaan ra factor ang kung unsay common nila sa duha ka side. Okay, so ang sunod, since pwede rin nato i-simplify, di ba? So pwede nato i-simplify. Pwede ta maingon is equal to 3 times 3x plus 4 then x minus 5 to the power of 2 times 3x plus 4 plus 2 times x, 2x, 2 times 5, 2 times negative 5, negative 10. So, pwede na to i-combine ang like terms dere. So, isibog lang na ako gamay. So, pwede na tayo naman yung 3 times is equal to 3 times 3x. Ako lang i-copy re. Plus 4 times the quantity of x minus 5 to the power of 2. Then, times 3x plus 2x, mahimo na siyang 5x. Then, 4 plus negative 10, mahimo siyang negative 6. So, karon
since dili naman siya ma-simplify sa lowest term or di na siya ma-reduce into lowest term, so maka-consider na ta nga mo na ni ang derivative sa function nga gihatag, which is defined by the quantity of 3x plus 4 to the power of 2 times the quantity of x minus 5 to the power of 3. So ang answer is 3 times the quantity of 3x plus 4 times the quantity of x minus 5 to the power of 2 times 5x minus 6. Or pwede na po ni may rewrite nga the correct way of writing an expression. So pwede po kami iuna nimo ang taas nga or ang higher exponent, so kani, then followed by 3x plus 4 or any of this 2, kani ba or kari, maguna. So nga na lang. So kanina ato ang final answer. So sa atong unang example, kanyang answer. Nga na lang pagpangita og derivative gamit ang product rule. So arita sa ikaduha na example. So sa ikaduha nga example na tay function which is defined by y is equals to 4 times the quantity of square root of x plus 1 to the power of 5. So ipapangita na to ang derivative ni function y. So same gihapon atong gamiton ni idea, magamit ta og product rule which u and v are two differentiable functions. So mingon ta og u derivative of the function b plus v derivative of the function u. So ang atong u diha ani nga gihatag nga example, ang atong u is 4, ang ato ang v is equal to the quantity of square root of x plus 1 to the power of 5. So simple na kaayo, or sa ani maka-substitute na ta dayon. So atong gamiton ang derivative nga notation. Derivative of the function y kay kanima na to ang function is equal to, so ang atong u i-substitute na to diri. So may mo siyang 4. Then derivative sa atong function nga v is defined by the quantity of square root of x plus 1 to the power of 5, then plus ang ato ang v. So i-copy lang nato balik ang v, square root of x plus 1 to the power of 5. Unya ni human times na nato sa derivative sa u. So ang atong u is 4 raman, so times the derivative of u which is defined by 4. So nga na lang. Yan ni human ato sang kuha derivative ni sila. So kopya sa nato balik si 4 dire. Then derivative sa square root of x plus 1 to the power of 5, or the quantity of square root of x plus 1 to the power of 5. So ato ang rule ana is i-bring down lang nimo ang exponent, then i-multiply nimo sa inside function. So ang atong inside function is square root of x plus 1. This ana to ikuha si 5 gikan na sa exponent. Unya ang exponent minusan nato og 1. Unya i-multiply pag yun nato siya sa inner derivative sa function nga square root of x plus 1. So nga na ang process sa pagkuha og derivative kung may exponent ang usa ka expression. Plus kopya nato balik diri si square root of x, the quantity of square root of x plus 1 to the power of 5. Then kahibaw naman ta nga derivative of any constant is 0. So ma-multiply na 3 is times 0. So pasabot mawa na ni siya. Kay kani og i-multiply og 0 is 0 naman. So kari na lang atong problema. So mas dali-dali na. Karon ato sa ring i-simplify, so man 0 naman na. So ato sa ring i-simplify diri nga side. So 4 times 5 times the quantity of the square root of x plus 1 to the power 5 minus 1. So i-minusan og 1 ang exponent, so manay rule sa derivative. Then kuha na itong derivative sa square root of x plus 1. So kung inyo nabantayan, na radical sign dire, kung saan ito papangitag derivative ani. So ang rule sa derivative ana, kung natin radical sign, the square root of u is equals to du over dx all over 2 square root of u. So kung ang ato ang u, pulihan na itong x, ang yan na to ang forma. So mayingon na tawag times derivative of u or derivative of x, 1. So mayingon na tawag 1 diha sa babaw. Then sa ubos, kopya rin yung 2 square root of x. So pasabot, derivative of square root of x is 1 over 2 square root of x. Then derivative of 1, 0 naman. So munang ang habilin ra 1 over 2 square root of x. Again, derivative of square root of x is 1 over 2 square root of x. Then dire plus kaniman i-multiply the quantity of square root of x plus 1 to the power of 5 times 0. So mahitabo plus 0 or mawa na ni. So simplify na to padayon. So are og i-multiply na nato tanan 4 times 5 times 1. So mahimo siyang 20
then times the quantity of square root of x plus 1 to the power of 4 all over 2 square root of x. So kung inyong nabantayan, naatay common between numerator and denominator. So pwede na to divide ang 20 by 2. So pwede naman yung 20 divided by 2, mahimo na lang ng 10 times the quantity of square root of x plus 1 to the power of 4 all over, makancel naman na kay mahimong 10 re. So mahimo ra ang denominator nga square root of x. So pwede na ni nga himong answer, or pwede niyo i-rationalize ang denominator. Pero in some since ang atong purpose is magkuha ra derivative, pwede na ni mahimong answer. Kanin na ni atong answer. So 10 times the quantity of square root of x plus 1 to the power of 4 all over square root of x. So mo na derivative sa toang, or mayon tag dy, derivative of the function y defined by y is equals to 4 times the quantity of square root of x plus 1 to the power of 5. So ang derivative ani niya is equal to 10 times the quantity of square root of x plus 1 to the power of 4 all over square root of x. So maura na sa ani nga video guys. Ayaw kalimot sa pag-subscribe para sa mga dugang pang mga video. Para sa dugang ug daghan pang mga example, bisitahan ako ang YouTube channel MTV or Math and Travel Vlog. Para sa daghan pa kaayo nga mga example. Na dito makita ninyo ang mga videos about sa lain-laing pag-apply sa rule for differentiation. So kanay product rule atong gamitan ni. So daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw.